Ang isang basong gatas ba bago matulog ay susi sa kalusugan o direktang daan sa mga problema sa tiyan at bituka? Malamang wala nang ibang produkto ang kasing daming kontrobersya. May mga tumitingin dito bilang eliksir ng buhay na puno ng calcium at protina. Ngunit mayroon ding tumatawag dito na puting lason, ang dahilan ng acne, pagiging bloated at maging ng mas malalang sakit. Kaya nasaan ang katotohanan? Bakit ang ating mga lola ay naglalagok ng gatas ng litro-litro at malulusog, samantalang ngayon halos lahat ay nagsasabing mayroon silang lactose intolerance? Sa video na ito, gagawa tayo ng isang seryosong pagsasaliksik. Hihimayin natin ang siyentipikong katotohanan mula sa mga marketing myths at aalamin natin kung kaibigan ba o kaaway ang gatas para sa isang adultong tao. At ipinapangako ko, pagkatapos ng videong ito, magkakaroon kayo ng malinaw na sagot na nakabatay hindi sa haka-haka kundi sa ebidensya. Handa na ba kayong malaman ang buong katotohanan na posibleng inilihim sa inyo? Bago natin simulan ang labanan ng mga argumento, bumalik muna tayo saglit sa nakaraan. Paano ba naging ganito katanyag ang gatas? Sa loob ng libu-libong taon, ito ay naging mahalagang bahagi ng pagkain sa ilang kultura, ngunit ang pandaigdigang kasikatan nito ay medyo bago pa lang. Ang tunay na milk boom ay nangyari noong ika-20 siglo. Matapos ang digmaan, naglunsad ang mga gobyerno sa maraming bansa, lalo na sa kanluran, ng malalaking programa para isulong ang gatas bilang isang superfood. Naaalala niyo pa ba ang mga poster na nagsasabing, "Uminom kayo ng gatas, mga bata, para lumakas kayo"? Naging normal na ang mga programa sa eskwelahan kung saan binibigyan ng isang basong gatas ang bawat bata. Ito ay isang henyong marketing strategy na nagpabago sa isang ordinaryong produkto at ginawa itong simbolo ng kalusugan, lakas, at tamang nutrisyon. Ang gatas ay naging kaugnay ng pag-aalaga sa bata, matibay na buto, at para sa iba, ang American Dream. Ang ideyang ito ay labis na nakatanim sa ating kamalayan na ngayon ang pagduda sa benepisyo ng gatas ay halos katumbas na ng paglapastangan. Ngunit ang agham ay patuloy na nagbabago at ang itinuturing na katotohanan noon ay nangangailangan ng masusing pagsusuri ngayon. Kaya, simulan natin sa pinakatanyag na benepisyo ng gatas, ang calcium. Mula pa noong bata tayo, lagi na nating naririnig, uminom ng gatas para tumibay ang buto. At syempre, malaking katotohanan ang nakapaloob diyan. Ang gatas at mga produktong dairy ay talagang isa sa pinakamayaman at higit sa lahat, bioavailable na pinagmumulan ng calcium. Ang ibig sabihin ng bioavailable ay madali at epektibong naa-absorb ng ating katawan. Ang calcium ay hindi lang simpleng panukala para sa ating mga buto at ngipin. Importante rin ito sa muscle contraction, pagpapadala ng nerve impulses, at maging sa blood clotting or pamumuo ng dugo. Isipin mo ang isang komplikadong mekanismo ng relo kung saan bawat parte ay mahalaga. Ang calcium ang isa sa mga pangunahing gear o pyesa sa makinarya ng ating katawan. Pero hindi ito gumagana ng kasing epektibo kung nag-iisa lang. Kailangan niya ang kanyang matapat na katuwang, ang vitamin D. Ang maganda nito, madalas mayroon na ito sa gatas o kaya naman ay sadyang idinadagdag habang ginagawa ang produkto or fortified. Ang tambalan na ito, calcium at vitamin D, ay nagsasama para mapanatili ang bone density, lalo na sa pagtanda, kung saan tumataas ang panganib ng osteoporosis o pagiging marupok at madaling mabasag ng buto. Kaya sa aspetong ito, ang isang basong gatas ay parang isang tunay na baluti, armor, para sa ating kalansay. Pero ganoon ba talaga kadali ang lahat?
Dumako na tayo sa pangalawang haligi ng kahalagahan ng gatas, ang protina. Ang gatas ay mayroong dalawang pangunahing uri ng protina, ang casein na bumubuo ng halos 80% at ang whey protina na siyang natitirang 20%. Pareho silang itinuturing na high quality na protina dahil taglay nila ang lahat ng siyam na essential amino acids, mga amino acid na hindi kayang likhain ng ating katawan ng mag-isa. Ang whey protein, ang bida sa mundo ng fitness. Mabilis itong ma-digest at perpekto para sa mabilisang pagpapabawi ng mga kalamnan pagkatapos mag-ehersisyo. Ito ang madalas na pangunahing sangkap sa karamihan ng mga protein shakes. Samantala, ang casein naman ay mabagal na madigest na nagbibigay ng amino acids sa muscles sa loob ng ilang oras. Kaya naman, ito ay isang magandang option bilang snack bago matulog upang maiwasan ang muscle catabolism o ang pagkasira at paghina ng kalamnan. Para sa mga taong aktibong nag-eensayo o gustong magdagdag ng muscle mass, ang gatas ay tunay na mahalaga at higit sa lahat, abot kayang pinagmumula ng mga building blocks para sa ating katawan. Ito ay parang mayroon kang mabilis na tagapagbuo at maaasahang supplier ng materyales sabay sa iisang inumin. Pero ang gatas, hindi lang yan calcium at protina. Isa itong kompletong vitamin-mineral cocktail na nasa isang baso na. Tingnan natin ng mas malapitan kung ano-ano pa ang laman nito. Bukod pa sa vitamin D na nabanggit na natin, mayaman din ang gatas sa mga bitamina B, lalo na sa riboflavin or bitamina B2 at sa bitamina B12. Ang riboflavin ay tumutulong sa ating katawan na gawing enerhiya ang ating kinakain. Samantala, ang vitamin B12 naman ay napakahalaga para sa kalusugan ng nervous system at sa pagbuo ng red blood cells o pulang dugo. Ang kakulangan nito ay maaaring maging sanhi ng anemia o pagkulang sa dugo at magdulot din ng seryosong problema sa ating mga ugat at utak. Mayaman din ang gatas sa phosphorus, nakakatuwang ng calcium sa pagpapalakas ng ating mga buto. At huwag nating kalimutan ang potassium na mahalaga para mapanatili ang normal na presyo ng dugo at kalusugan ng puso. Hindi rin mawawala ang selenium, isang matapang na antioxidant, at ang vitamin A na importante naman para sa magandang paningin at matibay na immune system. Kaya sa isang basong gatas pa lang, nasasagot na nito ang malaking bahagi ng araw-araw nating pangangailangan sa maraming pangunahing sustansya. Dahil dito, maituturing itong napakasustansyang pagkain, lalo na para sa mga taong hindi masyadong kumpleto at iba-iba ang kanilang kinakain. Ngayon, pag-usapan naman natin hindi lang ang gatas, kundi ang mga produktong gawa rito na dumaan sa proseso ng fermentation or pagpapaasim. Ito ang tinatawag nating kefir, yogurt at ryajenka. Ang mga produktong ito ay tunay na mga superhero para sa ating bituka. Sa proseso ng pagpapaasim, kinakain ng lactic acid bacteria ang lactose o ang asukal ng gatas. Dahil dito, nagiging mas mayaman ang produkto sa mga kapaki-pakinabang na probiotics. Ang probiotics ay ang mga mabuting bakterya na naninirahan sa ating bituka at bumubuo sa ating malusog na microflora. Tumutulong sila sa pagtunaw ng pagkain, gumagawa ng ilang bitamina, at higit sa lahat, sinusuportahan nila ang ating immune system. Dapat tandaan natin na halos 70% ng ating mga immune cell ay matatagpuan mismo sa ating bituka. Ang regular na pagkain ng mga fermented milk product na ito ay nagpapabuti sa ating panunaw, nagpapabawas ng kabag at discomfort at nakakatulong pa nga laban sa ilang impeksyon. Nakakatuwa isipin na maraming tao na hindi makainom ng ordinaryong gatas
Dahil sa lactose intolerance ay walang problema sa kefir dahil ang malaking bahagi ng asalactose dito ay nakain na ng bakterya. Kaya sa sitwasyong ito, ang gatas ay nagsisilbing basehan para gumawa ng mas nakakabuti at mas malusog na produkto. Malamang narinig ninyo na ang klasikong payo, kung hindi ka makatulog, subukan mong uminom ng isang basong mainit na gatas. Hindi lang ito basta sabi-sabi dahil may siyentipikong paliwanag kung bakit gumagana ang ritual na ito. Ang sikreto ay nasa isang amino acid na matatagpuan sa gatas, ang tryptophan. Sa loob ng ating katawan, ang tryptophan ay nagiging serotonin, kilala bilang hormone ng kaligayahan. Ang serotonin naman ay pwedeng magiba at maging melatonin, ang pangunahing hormone na nagkokontrol sa ating siklo ng pagtulog at paggising. Kaya sa teorya, ang pagkuha ng tryptophan bago matulog ay dapat magparelax sa atin at magpabilis sa atin na makatulog. Gayunpaman, nagtatalo ang mga siyentipiko kung ang dami ba ng tryptophan sa isang basong gatas ay sapat para magbigay ng malaking epekto sa pagpapatulog. Marami ang naniniwala na mas malaki ang epekto rito ng psikolohikal na aspeto. Ang pag-inom ng mainit na gatas ay isang ritual noong bata pa tayo na iniuugnay natin sa ginhawa, kaligtasan at pag-aalaga. Dahil dito, ang ritual na ito mismo ay nagpapakalma sa ating nervous system at naghahanda sa ating katawan sa pagtulog. Dagdag pa, ang mainit na inumin ay pansamantalang nagpapataas ng kaunti sa temperatura ng ating katawan. Kapag bumaba na ito kalaunan, nagsisignal ito sa utak na oras na para matulog. Kaya kahit hindi man ganoon kalakas ang epekto ng kemikal, hindi natin maikakaila ang ginhawa, parehong psikolohikal at pisikal na naidudulot ng isang basong mainit na gatas. Madalas nating isipin na inumin lang ang gatas. Pero sa totoo lang, ito ay maituturing na kompletong pagkain. Kaya tulad ng ibang pagkain, ito rin ay matibay na pinagmumula ng ating enerhiya o lakas. Ang pangunahing carbohydrate na matatagpuan sa gatas ay lactose, na tinatawag ding asukal ng gatas. Isa itong disaccharide na binubuo ng dalawang simpleng asukal, ang glucose at galactose. Kapag umiinom tayo ng gatas, ginagamit ng ating katawan ang lactase enzyme para hatiin ang lactose sa dalawang bahaging iyon. Ang mga ito ay mabilis na ma-absorb sa ating dugo at dito natin nakukuha ang ating enerhiya. Kaya naman, ang isang basong gatas o isang milkshake ay napakahusay na paraan para mabilis na makabawi ng lakas pagkatapos mag-ehersisyo o para magbigay sigla lang sa gitna ng araw. Kumpara sa mga matatamis or soft drinks na naglalaman ng mga walang kabuluhang kalori, empty calories, ang enerhiya mula sa gatas ay dumarating na may kasamang protina, taba, bitamina at mineral. Dahil dito, maituturing itong balanse at kumpletong pinagmumula ng panggatong or fuel para sa ating katawan. Siyempre, para sa mga taong may lactose intolerance, nagiging problema ang source ng enerhiyang ito. Pero para sa mga nakakatunaw nito ng maayos, ang gatas ay maaaring magsilbing napakagaling at masustansyang inuming pampalakas na nagbibigay ng tunay na lakas at hindi lang pansamantalang pagtaas ng asukal or sugar spike. Napag-usapan na natin ang benepisyo ng calcium para sa ating mga buto, pero madalas nating makalimutan na ang ating mga ngipin ay isa ring uri ng buto. Kaya pantay lang ang kahalagahan ng gatas para sa kanila. Ang kalusugan ng ngipin ay nakasalalay sa dalawang pangunahing mineral, ang calcium at phosphorus. Sila ang pangunahing sangkap sa pagbuo ng tooth enamel, ang pinakamatigas na tissue sa ating katawan na siyang nagpoprotekta sa ngipin laban sa pagkabulok. Ang gatas ay mayaman sa calcium at phosphorus
at madali pa itong maabsorb ng katawan. Ang madalas na pagkonsumo nito ay nakakatulong magpalakas ng enamel mula sa loob, kaya nagiging mas matibay ito laban sa mga asido na nabubuo sa bibig pagkatapos kumain at sumisira sa ngipin. Dagdag pa rito, ang casein protein sa gatas ay lumilikha ng manipis na protective layer sa ibabaw ng ngipin na pumipigil din sa pagkawala ng mga mineral. Ipinapakita pa nga ng ilang pag-aaral na ang pag-inom ng gatas pagkatapos kumain ng matatamis ay nakakatulong mag-neutralize ng acidic environment sa bibig at nakakabawas sa peligro ng pagkabulok ng ngipin. Kaya, hindi tulad ng matatamis na juice at soft drinks na sumisira sa ngipin, ang isang basong gatas sa kabaligtaran ay maaaring maging matatag na tagapagtanggol ng mga ito. Tingnan natin ang gatas mula sa isang praktikal na pananaw. Sa mundong punong-puno ang mga estante ng tindahan ng mamahaling superfoods, kakaibang mga supplement at protein powders, ang gatas ay nananatiling isa sa pinakaabot kaya at pinakamasustansyang produkto. Mura lang ang presyo nito at halos sa lahat ng tindahan ay mabibili mo ito. Dahil dito, mahalaga itong bahagi ng pagkain ng maraming pamilya, lalo na para sa mga may limitadong budget. Isipin mo na lang, upang makuha ang parehong dami ng protina, yung calcium at vitamina mula sa ibang sources, kadalasan ay kailangan mong pagsamasamahin ang ilang pagkain na mas magastos at mas komplikado. Halimbawa, para makakuha ng calcium sa gulay, kailangan mong kumain ng malaking porsyon ng broccoli or spinach. Bukod pa rito, hindi ito kasing dali i-absorb ng katawan kumpara sa calcium mula sa gatas. Samantala, ang gatas ay nag-aalok ng kumpletong nutrisyon sa isang inumin lamang na napaka-konvenyente. Ang pagiging madaling mabili at siksik sa nutrisyon nito ang dahilan kung bakit mahalaga ito sa pagpapanatili ng kalusugan ng marami, lalo na sa mga bata, matatanda at sa mga hindi kayang bumili ng mamahaling dieta. Ito ay simple, malinaw at matipid na paraan upang mapayaman ang ating pang-araw-araw na pagkain. Ngayon, lumipat naman tayo sa kabilang banda at pag-usapan ang mga posibleng issue. At ang pinaka-prominenteng problema na naririnig na ng lahat ay ang lactose intolerance. Ang lactose ay milk sugar o asukal sa gatas. Para matunaw ito, kailangan nating gumawa ng isang espesyal na enzyme or panunaw sa ating bituka. Ito ay ang lactase. Maraming lactase ang mga sanggol dahil gatas lang ang kanilang kinakain. Ngunit habang tumatanda, ang produksyon ng lactase ay bumababa sa halos lahat ng tao sa planeta. Ito ay talagang isang genetic norm o normal sa ating genetika. Sa kasaysayan, ang kakayahang tumunaw ng gatas kahit nasa hustong gulang na ay lumabas bilang isang mutation o pagbabago sa genetika. Ito ay nangyari sa mga tagahilagang Europa at ilang nomadic tribes sa Africa dahil ang pag-aalaga ng baka at paggawa ng produkto mula sa gatas ay susi sa kanilang kaligtasan. Kaya naman, para sa natitirang 70%, 70% ng populasyon ng mundo, ang pag-inom ng gatas sa adultong edad ay maaaring magdulot ng masasamang sintomas. Paglaki ng tiyan, bloating, utot, gas, sakit ng tiyan, at pagtatae, diarrhea. Nangyayari ito dahil ang lactose na hindi natunaw ay napupunta sa malaking bituka, large intestine, at doon kinakain ito ng mga bakterya na nagdudulot ng fermentation or pagbuburo. Kaya kung nakakaramdam ka ng hindi komportable pagkatapos uminom ng isang basong gatas, huwag kang mag-alala, hindi ka may sakit. Malamang, kabilang ka lang sa karamihan ng populasyon ng tao. Batay sa genetika, madaling intindihin ang issue sa lactose. Pero madalas,
hindi na pag-uusapan ang tungkol sa casein at malaking pagkakamali iyon. Ang casein ang pangunahing protina sa gatas at marami rin itong iba't ibang uri. Ang pinakapalasak na uri ay ang A1 at A2 casein. Sa simula, lahat ng baka ay gumagawa ng gatas na may A2 protein. Ngunit libu-libong taon na ang nakalipas, nagkaroon ng genetic mutation sa Europa at doon lumabas ang A1 type. Ito na ngayon ang nangingibabaw sa karamihan ng mga modernong lahi ng baka. Ano ba ang pagkakaiba? Kapag dinidigest ang A1 protein, nahahati ito at gumagawa ng peptide na tinatawag na beta-casomorphin sebesasas o BCM7. Ikinakabit ng ilang siyentipiko ang sangkap na ito sa pamamaga ng bituka, intestinal inflammation, discomfort, at maging sa paglala ng autoimmune diseases at symptoms ng autism sa ilang tao. Ang A2 protein naman hindi gumagawa ng ganitong peptide. Nakakaintriga na maraming tao na akala nila ay may lactose intolerance. Sila ay posibleng sa A1 casein pala talaga nagre-react. Kapag sumubok sila ng A2 milk na mabibili na ngayon sa merkado, nawawala ang lahat ng hindi magandang sintomas. Bagamat kailangan pa ito ng mas malalim na pag-aaral, ipinapakita nito na ang problema natin sa gatas ay mas komplikado pa kaysa sa simpleng asukal. Isa pa sa madalas ireklamo tungkol sa gatas ay konektado sa kalagayan ng balat, lalo na sa acne o taghiyawat. Napapansin ng maraming dermatologist at ng kanilang mga pasyente ang direktang ugnayan. Kapag tinanggal daw ang mga produktong gatas sa kanilang diet, gumaganda at luminilaw ang balat. Kinumpirma ito ng mga siyentipikong pag-aaral at mayroong ilang posibleng dahilan kung bakit. Una, ang gatas, lalo na ang non-fat or skimmed milk, ay maaaring magpataas ng level ng insulin at insulin-like growth factor 1 o mas kilala sa tawag na IGF-1. Ang mga hormone na ito ang nagpapalakas sa produksyon ng sebum o mantika ng balat at nagdudulot ng pamamaga na siyang pangunahing sanhi ng pagkakaroon ng acne. Pangalawa, tulad ng tatalakayin natin mamaya, ang gatas mismo ay may taglay ng mga hormone na maaaring makagulo sa balanse ng ating sariling hormone at mag-trigger ng mga breakout. Siyempre, hindi ibig sabihin nito na lahat ng iinom ng gatas ay magkakaroon ng matinding taghiyawat. Napaka-individual ng reaksyon. Depende ito sa genetika ng tao at sa pangkalahatang kalusugan ng katawan. Pero kung matagal ka nang nagkakaproblema sa acne at nasubukan mo na ang lahat ng klase ng gamot at solusyon, marahil ay subukan mong itigil muna ang dairy products sa loob ng ilang linggo at tingnan kung paano magre-react ang iyong balat. Baka magulat ka sa magiging resulta. Magpakatotoo tayo. Ang gatas ng baka ay sadyang ginawa para mapabilis ang paglaki ng guya. Kaya naman, likas na itong puno ng growth hormones. Ang pangunahin dito ay ang insulin-like growth factor 1 base o IGF-1 na halos magkapareho sa tao at sa baka. Ang trabaho nito? Pasiglahin ang mabilis na pagdami ng selula, cell growth. Swak ito para sa guya, pero sa isang adultong tao, ang tuloy-tuloy na pagpapasigla sa pagdami ng selula ay maaaring hindi maganda. Ayon sa ilang siyentista, ito ay konektado sa mas mataas na panganib sa ilang uri ng kanser, lalo na sa prostate at breast cancer. Dagdag pa rito, sa malawakang produksyon ng gatas, pinipiga ang mga baka kahit buntis pa. Ang gatas ng mga baka na ito ay may mataas na nilalaman ng female sex hormones, ang estrogen at progesterone. Kahit na karamihan sa mga hormonang ito ay nasisira sa proseso ng panunaw, may bahagi pa rin na pumapasok sa daluyan ng dugo at nakakaapekto sa ating hormonal balance. Kung gaano kalaki ang epekto nito ay pinagtatalunan pa ng agham, ngunit ang mismong katotohanan
na mayroong banyagang hormones sa ating kinakain ay nagpapaisip sa marami. Ngayon, sirain na natin ang isa sa pinakamalaking mito, ang mito tungkol sa calcium at osteoporosis. Parati tayong sinasabihan na kailangan natin ng maraming gatas para maging matibay ang ating mga buto. Pero ito ang kakatwa. Ang mga bansang may pinakamataas na konsumo ng dairy products tulad ng Estados Unidos at mga bansa sa Scandinavia ay siya ring may pinakamaraming kaso ng bali sa buto ng balakang at osteoporosis. Samantala, sa mga bansa sa Asia kung saan hindi nakasanayang uminom ng gatas, mas mababa ang mga bilang na ito. Bakit kaya? Mayroong teorya na tinatawag na acid-alkaline hypothesis. Hypothesis ng asido-alkalina. Ayon dito, ang mga produktong galing sa hayop kasama na ang gatas ay nagdudulot ng acidic na kondisyon sa ating katawan. Upang neutralisahin ang asido na ito, napipilitan ng katawan na hugutin ang mga alkaline mineral, pangunahin na ang calcium mula sa ating mga buto. Kaya naman, kung mas maraming calcium ang kinukuha natin mula sa gatas, mas marami rin ang nawawala at nalalabas sa katawan natin. Ang malalaking pag-aaral, tulad ng sikat na Harvard Nurses Health Study na tumagal ng maraming dekada, ay hindi nakakita ng matibay na koneksyon sa pagitan ng mataas na pag-inom ng gatas at mas mababang panganib ng bali ng buto. Lumalabas na para mapanatiling malusog ang ating mga buto, mas mahalaga na makuha ang calcium mula sa iba't ibang source, kabilang ang mga gulay at mani. Bukod pa rito, kailangan din natin ng sapat na level ng vitamin D at regular na pag-eehersisyo. Kapag usapang gatas, madalas na pumapasok sa isip natin ang low-fat or skimmed milk dahil ito raw ang mas healthy o mas mabisa. Pero tingnan naman natin ang whole milk or purong gatas. Meron itong mataas na level ng saturated fats or taba. Matagal nang itinuturing na pangunahing kalaban ng kalusugan ng puso at ugat ang saturated fats. Ito kasi ang iniuugnay sa pagtaas ng bad cholesterol at sa panganib ng atherosclerosis. Ngayon, binabago na ng mga siyentista at ng mundo ng agham ang pananaw na ito. May mga bagong pag-aaral na nagpapakita na baka hindi naman ganoon kasama ang mga taba mula sa gatas at maaaring may benepisyo pa nga ito. Gayunpaman, para sa mga taong mayroon ng sakit sa puso at mga ugat or mataas ang cholesterol level, hindi pa rin irerekomenda ang sobrang saturated fats sa kanilang dieta. Bukod pa rito, mataas talaga ang calorie content ng whole milk. Kung iinom ka ng ilang baso nito bawat araw, madali mong malalampasan ang calorie limit mo. Ito ay magreresulta sa pagtaba na isa namang panganib sa maraming uri ng sakit. Kaya naman, sa pagpili ng gatas, kung gaano ito katinis o kataba, mahalagang isaalang-alang ang iyong lifestyle, ang kalagayan ng iyong kalusugan, at syempre, ang kabuuang calories na kinakain mo. Kapag pinag-uusapan natin ang gatas, hindi talaga maiiwasan na pag-usapan din natin ang industrial production nito. Karamihan ng gatas na nakikita natin sa shelves ng supermarkets ay galing sa malalaking dairy farms. Sa mga farm na ito, hindi maganda ang kalagayan ng mga baka. Para dumami ang produksyon ng gatas at maiwasan ng sakit na kadalasang nangyayari dahil sa sobrang sikip ng mga hayop, binibigyan sila ng growth hormones at antibiotics. Posibleng may traces or bakas pa rin ng mga substance na ito ang matitira sa gatas. Kahit na may mahihigpit ng control standards para siguraduhin ang kaligtasan ng gatas, nakakabahala pa rin ang ideya na umiinom tayo ng residual doses ng antibiotics. Nagiging sanhi ito ng antibiotic resistance or pagiging immune ng bakterya sa gamot.
Ito ay isa sa pinakamalaking banta sa modernong pangkalusugan sa buong mundo. Bukod pa rito, maraming tao ang hindi na bumibili ng gatas dahil sa ethical na kadahilanan. Ayaw nilang suportahan ang industriyang tinitingnan ang mga hayop hindi bilang buhay na nilalang, kundi bilang mga makina lang na gumagawa ng produkto. Kahit hindi ito direktang konektado sa biochemistry o science, para sa marami, ang ethical aspect na ito ang nagiging matimbang na dahilan sa kanilang pagpili. Kahit pa hindi ka lactose intolerant o hindi ka sensitibo sa casein, posible pa ring magdulot ng kaunting digestive discomfort ang pag-inom ng gatas. Ang ilan nagrereklamo ng pakiramdam ng kabusugan, bloating, paglobo ng tiyan, o ng sobrang pagdami ng plema, mucus, pagkatapos kumain ng dairy products. Matagal nang itinuturing na myth or gawa-gawa lang ang ideya na ang gatas ay nagpaparami ng plema. Pero may mga bagong pag-aaral na nagpapakita na sa mga taong may genetic predisposition, likas na tendensya, ang dairy products ay talagang nag-uudyok ng hypersecretion o sobrang paglabas ng mucus sa respiratory tract. Ito ang nagpapalala sa mga sintomas ng hika, asthma o chronic rhinitis, palaging sipon o barado ang ilong. Bukod pa rito, ang gatas ay medyo mabigat na pagkain para tunawin. Nangangailangan ito ng malaking effort mula sa ating digestive system. Sa pagtanda natin, hindi lang ang lactase enzyme ang humihina, pati ang produksyon ng lahat ng digestive enzymes ay bumababa. Kaya, kung madali mong tunawin ang gatas noong ikaw ay 20 anyos, posibleng magdulot na ito ng problema pagsapit mo ng 50. Ito ang nagpapatunay na walang iisang sagot para sa lahat at ang pinakamagaling na sukatan ay kung paano tumugon ang sarili mong katawan. Pare-pareho ba talaga ang gatas, masama man or maganda? Aba, hindi. Napakalaking faktor ang kalidad. May malaking pagkakaiba sa gatas na galing sa baka na laging nakakulong at puro feeds lang ang kinakain kumpara sa gatas na galing sa baka na malayang nanginain sa pastulan at kumain ng sariwang damo. Ang gatas mula sa grass-fed na baka ay may mas maraming omega-3 fatty acids, conjugated linoleic acid or CLA na tumutulong laban sa pamamaga at iba pang antioxidants tulad ng vitamin E at beta-carotene. Samantala, tinitiyak naman ng organic milk na walang natanggap na synthetic hormones at antibiotics ang mga baka. Gaya ng nabanggit, meron ding A2 type na gatas na pwedeng maging solusyon para sa mga taong hindi hiyang sa ordinaryong gatas. Natural, mas mataas ang presyo ng mga produktong ito. Pero sulit ito dahil hindi lang mas maganda ang nutrisyon. Kasama rin dyan ang mas makatao o humane na pagtrato sa mga hayop. Kaya kung nagdesisyon kang panatilihin ang gatas sa iyong diet, mas mainam sigurong bumili ng mas madalang pero siguraduhin mong dekalidad ang bibilhin mo. Sa gitna ng mga issue sa paligid ng gatas ng baka, lubos na lumalago ang merkado ng mga plant-based na alternatibo. Gatas ng oats, almendras, soya, niyog at bigas. Napakalawak ng pagpipilian. May kanya-kanyang kalamangan at kakulangan ang bawat isa. Ang gatas ng soya ay mataas sa protina, halos kasing dami ng sa baka. Pero pinagtatalunan ito dahil sa phytoestrogens. Ang gatas ng almendras naman ay mababa sa kalorya, ngunit halos wala itong protina. Ang gatas ng oats ay may masarap na creamy na tekstura, pero mas mataas naman ito sa carbohydrates. Mahalagang maunawaan na ang plant-based na gatas ay hindi direktang katumbas ng gatas ng baka batay sa nutritional content nito. Kadalasan, mas mababa ito sa protina at calcium, lalo na kung hindi ito pinatibay or fortified ng gumagawa.
Kaya naman, kapag lumipat ka sa plant-based milk, kailangan mong basahing mabuti ang mga etiketa at tiyaking hindi ka nagkukulang sa mahahalagang nutrients. Bukod pa rito, maraming ganitong inumin ang dinadagdagan ng asukal, mantika, at stabilizers para mapaganda ang lasa at konsistensya. Kaya, sa pagpili ng plant-based milk, mahalaga ring piliin ang mga produktong may pinakasimple at pinakamalinis na sangkap. Pagkatapos ng lahat ng impormasyong ito, malamang na sumasakit na ang ulo ninyo sa dami ng iniisip. Kaya, ano ba talaga ang dapat gawin? Ang sagot ay napakasimple lang. Pakinggan at sundin ang sarili ninyong katawan. Ito ang pinakatumpak at pinakamaasahan ninyong tagapayo. Wala talagang iisang pagkain sa mundo na pari-parehong makakabuti o makakasama sa lahat. Ang ating genetika, ang kondisyon ng gut microflora o bituka, ang ating lifestyle, pati na ang level ng stress. Lahat ng iyan ay may malaking epekto kung paano tayo nagre-reaksyon sa isang pagkain. Kung umiinom kayo ng gatas at maayos na maayos naman ang pakiramdam ninyo, walang problema sa balat or panunaw, digestion. Ay, maganda. Ibig sabihin ay bagay talaga sa inyo yan. Ngunit kung napapansin ninyo ang discomfort, paglobo ng tiyan, bloating, mga pantal, rashes, or simpleng paghina ng inyong pakiramdam, subukan ninyong mag-eksperimento. Tanggalin muna ang lahat ng produktong gatas, dairy products, sa inyong diet sa loob ng 3 hanggang 4 na linggo. Sapat na ang panahong iyan para luminis ang inyong sistema at ma-assess ninyo ang kaibahan. Pagkatapos, unti-unti ninyong ibalik ang isang produkto, halimbawa, yogurt, at bantayan ang reaksyon ng inyong katawan. Ito ang pinakamahusay na paraan para malaman kung ang gatas ba ay kaibigan ninyo o kalaban pagdating sa kalusugan. Kaya, narito na tayo sa sentro ng debate. Iinumin ba natin ito o hindi? Gaya ng inyong naunawaan, wala talagang isang sagot na oo o hindi. Ang gatas ay hindi ganap na bayani at hindi rin ganap na kontrabida. Isa itong produkto na may napakahirap at magkasalungat na katangian. Sa isang banda, isa itong madaling makuhang source ng dekalidad na protina, calcium, at mga bitamina. Sa kabilang banda naman, maaari itong magdulot ng isyu sa panunaw, sa balat, at may dala ring potensyal na peligro dahil sa hormones at saturated fats. Ang totoo, gaya ng dati, ay nasa gitna. Para sa isang tao, ang organic na gatas mula sa mga baka na pinakain ng damo o kaya'y dekalidad na kefir ay maaaring maging mahalagang bahagi ng kanilang dieta. Subalit para sa iba, lalo na sa mga may lactose intolerance or pagiging sensitibo sa kasein, kahit pa ang pinakamahusay na produkto ng gatas ay magdudulot lamang ng kapahamakan. Kaya, ang pangunahing konklusyon na maaari nating makuha ay ito. Ang tanong ay hindi dapat nakakabuti ba ang gatas, kundi nakakabuti ba ang gatas na ito, partikular para sa akin. Tigilan na ang pagsunod sa mga pangkalahatang payo at simulan ng pakinggan ang mga senyalis ng inyong sariling katawan. Grabe, hindi ba? Nakakagulat. Ang simpleng gatas na akala natin ay alam na natin simula bata pa. Aba, isa pala itong malaking misteryo. Kaya ito ang pinakaimportante na tandaan natin mula sa ating pag-aaral. Mali ang sobrang pag-demonize o sobrang pag-idealize sa gatas. Hindi dapat natin itong gawing kontrabida o kaya naman ay gawing perpekto. Ang epekto nito sa ating kalusugan ay nakadepende sa napakaraming factors, sa iyong genes or genetic makeup, sa kalidad ng mismong produkto, sa dami ng iniinom mo, at kung paano mo ito kinokonsumo. Ito ba ay fresh milk, keso, o kaya naman ay yogurt? Siguro, ang pinakamainam para sa iyo ay ang mga
fermented products. Dahil nakukuha mo pa rin ang benepisyo pero nababawasan ang problema. O baka naman, mas gusto mong iwasan na talaga ang dairy at lumipat sa plant-based alternatives. Pero tandaan, ang pinakaimportante ay ang pagpili mo ay dapat conscious at pinag-isipan. Salamat sa inyo sa panonood ng video na ito hanggang sa dulo. Sana ay nakatulong ito para luminaw ang isip ninyo sa komplikadong topic na ito. Kung may bago kang natutunan, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa channel para hindi mo ma-miss ang susunod pa nating mga pag-aaral. At ngayon, ito ang tanong namin sa inyo. Umiinom ba kayo ng gatas? Share nyo naman ang inyong karanasan sa comments section. Paano ba tumugon ang katawan ninyo dito? At anong gatas ang mas gusto ninyo? Gatas ng baka or yung plant-based? Mag-usap-usap tayo dyan.